At 2671. Akala ng Northern King ay inutusan ni Southern King ang 10 Ruthless Warriors na pumasok at tambangan siya. Nagulat ang lahat. Sa halip ay bumantong hininga si Southern King. Natatakot ako na hindi na sila babalik. Ang daming kinunan siya ng curious na tingin. Anong ibig mong sabihin? Patay na sila. Nagdulot iyon ng kaguluhan sa karamihan. Ang 10 Ruthless Warriors ay pinatay sa distrito ng Centuria. Hindi ka panipaniwala. Oo, tulad ng alam ng lahat. Ang 10 Ruthless Warriors ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Legateos. Sa kabila ng hindi hawak ang titulo. Gayunpaman, natalo sila sa distrito ng Centuria. Gaano kalakas ang bagong commander sa lugar na iyon? Mukhang malabong matalo siya ng Northern King. Siguro, ang bagong commander doon ay isang Camp Master level warrior. Kalokohan. Kung totoo man iyon. Walang kabuluhan na labanan natin sila. Talagang hinihintay lang namin ang aming pagkatalo. Ang puso ng Northern King ay lumundag. Talaga bang namatay ang 10 Ruthless Warriors sa kamay ng bagong commander na iyon? Southern King. Tumango. Sumagot si Southern King. Oo. Kung gayon alam mo ba kung gaano siya kalakas? Kung kaya niyang talunin ang 10 Ruthless Warriors. Dapat kasing lakas siya ng Camp Master. Sasabihin sa kanya ng Southern King na pinaghihinalaan niya na ang lakas ng bagong commander ay makakalaban ni Thies. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling sandali ng pagmumuni-muni, nagpasya siyang itago ang sagot. Dahil pinagtaksilan tayo ng mga Centuria, malamang na makipag-away sa kanila ang Northern King. Gayunpaman, kung ipapaalam ko sa kanya na ang bagong commander ay kasing lakas ni Thies, malamang na hindi niya ito gagawin. Kung gayon, maaari ko ring sabihin sa kanya na ang bagong commander ay napakahina. Kaya't siya ay mag-udyok sa lalaki at maghukay ng kanyang sariling libingan. Kung bababa ako, isasama kita. Mabilis. Pinabulaanan niya. Nagkakamali ka. Northern Master. Sa totoo lang, ang bagong commander na iyon ay hindi kasing lakas ng inaakala namin. Kung tutuusin, parang kasing lakas ko siya. Kung gagawin ko ang lahat, naniniwala akong kaya ko siyang patayin. Nalilito. Tinanong ni Northern King. Kung ganoon, bakit ka nasugatan ng husto at patay ang 10 Ruthless Warriors? Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Southern King. Mayroon kasi siyang dark level na divine weapon. Alam mo kung gaano kalakas ang isang sandata ng kalibre na iyon. Kahit na nakipagsanib puwersa ako sa 10 Ruthless Warriors, wala pa rin kaming laban sa kanya. Oh my God! Isang divine na sandata ng dark level. Paano posible na siya ay nagtataglay ng isa? Tulad ng alam mo, maaari lang tayong gumawa ng isang magaspang na dark level na banal na sandata. Pagkatapos lang naming ibigay sa Camp Master para maperpekto niya ito ay talagang matatawag na itong divine weapon. Sabihin mo sa akin, Southern King, siya ba mismo ang gumawa ng sandata? O dinala niya ito dito mula sa labas ng mundo? Mukhang malinis ang sandata, kaya ipinapalagay ko na siya mismo ang gumawa nito. Bukod pa rito, hindi ba siya nangongolekta ng maraming espiritong bato at pinipino ang mga ito sa ikalawang baitang espiritual na bakal na may layuning magpanday ng mga banal na sandata? Nagdilim ang ekspresyon ng karamihan. Maaaring nagsasabi ng totoo ang Southern King. Kung ang bagong commander na iyon ay nagtataglay ng isang banal na sandata ng dark level, magkakaroon ng problema. Gayunpaman, ang hamon na ito ay maaaring isang pagkakataon din. Kung makukuha natin ang bagong commander, maaari nating hilingin sa kanya na gumawa ng higit pang mga divine weapon ng dark level o alamin kung paano gawin ito mula sa kanya. Kung mangyayari iyon, tiyak na tataas ang ating lakas. Bumaling ang Northern King sa mga Legates. Ano sa tingin niyo lahat? Ano ang dapat nating gawin sa Centuria na iyon? Agad na tumugon ang mga tao. Ano pa ba? Dahil pinagtaksilan tayo ng Centuria na iyon. Kailangan natin silang patayin. Ha? Ganyan ba talaga kadaling maalis ang Centuria na ito? Huwag kalimutan. Mayroon pa silang dark level na divine weapon. God *man 8.
Itong bagong commander ay isang anak ng Ab-Asterisk. How dare he use weapons to bully others? Isa siyang kahihiyan sa ating mga lalaki. Ang mga bagay ay magiging mas madali kung maaari nating nakawin ang armas. Malinaw. Ngunit kung isa sa alang-alang ito ang pinakamakapangyarihang pag-aari sa arsenal ng bagong commander. Walang duda na babantayan niya ito na parang sariling buhay niya ito. Napakahirap na agawin ito sa kanya. Kabanata 2672. Biglang nagsalita si Southern King. Lahat, mangyaring tumahimik. May nakalimutan akong banggitin. Agad na napalingon sa kanya ang karamihan. Ano ito? Sabihin mo sa amin. Habang nasaktan niya ako ng husto. Nagawa kong sirain ang kanyang banal na sandata. Kung wala ang sandata na iyon. Siya ay halos kasing mapanganib ng isang walang kuko at walang ngipin na tigre. Hindi na kailangang matakot kayong lahat sa kanya. Ang balitang iyon ay ikinatuwa ng mga tao at nagdulot ng lakas ng loob sa kanila. Ngayong nawasak na ang kanyang pinakamakapangyarihang asset. Wala na siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong centurion. Kahit sino sa atin ay madali siyang mailabas. Walang dahilan para matakot sa kanya kung wala siyang banal na sandata. Patayin natin siya. Kaya kung pumatay ng centurion ng walang banal na sandata sa isang daliri. Bakit hindi mo ako ipadala para patayin siya? Northern King. Tiyak na ibabalik ko ang ulo ng bagong commander na iyon. Bakit hindi mo sinabi kanina? Southern King. Pinag-alala mo kami saglit doon. Isang nakakahiyang ngiti ang nabuo sa mukha ni Southern King. Wala akong oras para. Samantala, nanatiling tahimik ang Northern King at maingat na pinagmamasdan ng Southern King. Sa totoo lang, pinaghihinalaan ko ang pagsisinungaling ni Southern King. Kung siya nga, at ang bagong commander ay talagang napakalakas. Makakatagpo tayo ng parehong kapalaran na gaya niya. Alam ko kung anong klaseng tao siya. At tiyak na kaya niyang gawin ang isang bagay na kasing walang puso niyan. Nang makita ang pag-aalinlangan ng Northern King. Nilinaw ng Southern King. Tinasabi ko ang totoo. Northern Master. Pag-isipan mo. Kung kumuha siya ng 11 legatyos. Kabilang ang isang commander ng Southern Faction. Nang mag-isa nang hindi gumagamit ng divine weapon ng dark level. Nangangahulugan ito na kasing lakas siya ng Camp Master. Naniniwala ka ba na ganoon siya kalakas? Tumango ang mga legates bilang pagsang-ayon. Tama si Southern King. Hindi ako naniniwala na kasing lakas ng isang Camp Master ang lalaking iyon. Kung siya nga, bakit Centurion lang siya? Maaari na siyang dumiretso sa isa sa mga Camp Masters o maging sa Tiyes at Hominin sila. Maaari siyang magsimula ng sarili niyang kampo. Habang ang Northern King ay naghihinala pa rin sa Southern King. Ang mga salita ng huli ay nagpapaalala sa kanya ng tatlong mandirigma na nakilala niya sa kagubatan sa loob ng gitnang distrito ng Tiyes Island. Kamakailan lang ay naabot nila ang antas ng Camp Master. Kaya kung maaari akong humingi ng tulong sa kanila, magagawa kong ilabas ang bagong commander na iyon ng walang kahirap-hirap. Kahit na siya ay kasing lakas ng isang Camp Master. Ang komplikasyong ito sa bagong commander ay maaaring isang napakalaking problema para harapin ko. Ngunit ito ay magiging isang piraso ng cake para sa kanilang tatlo na hawakan. Siyempre, hindi ko inaasahan na gagawin nila ito ng libre. Mag-aalok ako sa kanila ng isang grupo ng mga mapagkukunan. Ipinagpapalit ang kanilang mga serbisyo para sa aking mga kalakal. Sa pamamagitan nito, naniniwala akong bubuti ang aking relasyon sa kanila. Oo, gagawin ko lang yan. Kaya, tinabi niya, ito ay isang medyo seryosong bagay. Dahil nakataya ang ating kaligtasan. Dapat akong kumilos ng maingat. Mangyaring payagan akong pag-isipang mabuti ang isyong ito bago ko ipaalam sa lahat ang aking desisyon. Sa anumang kaso, lahat kayo ay maaaring tumayo ngayon. Para sa iyo, Southern King. Mangyaring mag-ulat sa departamento ng mapagkukunan at tulungan silang mag-imbentaryo ng mga mapagkukunan ng Southern Faction. Bago pa makumbinsi ng karamihan si Northern King na hampasin kaagad. Nagmamadali siyang umalis. Isang skull ang nakita sa mukha ni Southern King. Ang B** star na iyon ay lumalampas sa linya.
Gusto niya talagang mag-imbentaryo ako ng mga mapagkukunan ng aking kampo at ibigay ang mga ito sa Northern Faction. Ito ay masakit, kasamaang palad, dahil sa kasalukuyang mga pangyayari. Wala akong ibang pagpipilian kundi tiisin ang kahihiyang ito at gawin ang kanyang utos. Kabanata 2673. Ang Northern King ay nagtungo sa kanyang silid ng pagsasanay. Maraming mahahalagang pamamaraan at napakahusay na espiritual na bakal ang itinago sa loob ng silid na iyon. Kaya naman idineklara itong bawal na lupain sa Northern Faction. Hindi bababa sa 10 mandirigma ang magpoprotekta sa lugar araw at gabi sa kanyang utos. Kahit isang langaw ay hindi nakapasok sa gusali. Nang dumating ang Northern King, kinausap niya ang mga tanod. Makinig ka, marami ka, taglit akong maglilinang sa pag-iisa. Maaaring tumagal ito ng ilang araw o mas matagal pa kaysa doon. Kung may gustong makipag-usap sa akin tungkol sa isang mahalagang bagay, idirekta sila sa mga elder. Maliban na lang kung nasa panganib tayo ng kabuoang pagkalipol. Huwag mo akong istorbohin sa panahong ito. Intindihin. Tumango ang mga tanod. Naiintindihan. Medyo na-curious sila kung ano ang ginagawa niya. Bagamat madalas siyang nag-iisa para magtanim. Hindi pa siya kailanman nagpataw ng mga alituntuning kasing higpit noon. Kaya naman, nagtaka sila kung anong sikretong pamamaraan ang nililinang niya sa pagkakataong ito. Pagpasok sa training room, inilock ng Northern King ang pinto at bintana ng mahigpit. Nang matiyak niyang walang makakapansin sa kanyang gagawin. Maingat siyang lumapit sa isang kabinet na nakaupo sa isang sulok at itinulak ito palayo. Na inilantad ang isang underground tunnel. Pagkatapos, lumubog siya sa lagusan at nadulas. Ang kabilang dulo ng tunnel ay konektado sa primeval forest na matatagpuan sa gitnang distrito ng Thias Island. Dahil ang lugar na iyon ay isang ipinagbabawal na zona. Walang sino man ang pinayagang pumasok. Kahit isang campmaster. Gayunpaman, ang kagubatan ay mayaman sa mga mapagkukunan. Upang nakawin ang mga yamang iyon, naghukay siya ng lagusan. Sa ganoong paraan, maaari siyang pumunta doon kung kailan niya gusto. Hindi inaasahan ng Northern King na magiging kapaki-pakinabang ito para sa iba pang mas malalaking layunin. Nang makarating sa kakahuyan, tinimulan niyang hanapin ang 3 mandirigma sa antas ng campmaster. Sa kanyang pagkadismaya, wala pa rin siyang makitang bakas ng kanilang presensya matapos maglibot sa dati nilang pwesto sa loob ng 3 oras. Habang si Northern King ay medyo nakatitiyak na sila ay lumipat at nananatili sa ibang lugar. Wala siyang ideya kung saan sila matatagpuan sa malawak na kagubatan. Kaya, pinili niyang hintayin sila sa dati nilang pwesto sa loob ng 3 buong araw. Obviously, gusto niyang magpakita sila dahil wala naman siyang magagawa kung hindi. Bang bang bang. Malakas na kumatok si Phoenix sa pinto ni Dexter. Sa ngayon, nakatuon si Dexter sa pag-aaral kung paano gumawa ng mga banal na sandata. Kumunat ang noo niya at napaisip. Godmit, tinong nandito para guluhin ulit ako. Tinabi ko sa kanila na huwag akong istorbohin maliban kung ito ay mahalaga. Inis na binuksan niya ang pinto. Akmang sasawayin na niya ang bisita. Napalunok siya sa sinabi niya nang mapagtantong si Phoenix iyon. Itong babaeng taulit. Tinatimad akong pag-alitan siya. Susubukan lang niyang mga tuwiran sa akin ng masama kung gagawin ko. Ang pangangatwiran sa isang babae ay palaging isang hindi kasiya siyang gawain. Tinanong niya, bakit ka nandito, Phoenix? Bilang tugon. Bamulong si Phoenix. Tingnan mo, ilang araw kang hindi naligo ulit. Sa ngayon, mukha kang magulo na parang pulubi. Teka, hindi. Sa tingin ko kahit pulubi ay lalayuan ka. Anyway, magpapakulo ako ng mainit na tubig para sa iyo. Kailangan mong linisin ang iyong sarili. Hindi na kailangan. Abala ako sa paggawa ng mga divine weapons. Sa tingin mo ba ay mas mahalaga ang pagpapanday ng mga armas na iyon kaysa sa iyong buhay? Hindi ka ba natatakot na mabaho mo ang iyong sarili sa kamatayan? Magpahinga ka lang. Ipagpakuluan kita ng mainit na tubig. Hugasan ang iyong ulo, at sasabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong tanggihan siya.
Pumasok siya sa kanyang silid at nagpakulo ng tubig para sa kanya. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. I'll just let her do what she wants since I just so happen to be stuck researching the art of forging divine weapons. Marahil ang paghuhugas ng aking ulo ay magbibigay sa akin ng inspirasyon. Ano ang mahalagang bagay na gusto mong sabihin sa akin? Phoenix. Tanong ni Dexter. Sagot ni Phoenix. Ubos na ang supply ng pagkain natin. Magtatagal lamang ito ng hindi hihigit sa 3 o 4 pang araw. Mamamatay tayo sa gutom kung wala tayong mahahanap na pagkain sa panahong iyon. Nauubusan na. Saan nanggaling ang pagkain mo kanina? Kabanata 2694. Sabi ni Phoenix. Noong nakaraan, ipinagpalit namin ang Spirit Stones para sa mga mapagkukunan kasama ang Legions. Sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan, nagdududa ako na papayag silang makipagkalakalan sa amin. Kaya, mangyaring gumawa ng solusyon ng mabilis. Nakakunot ang noo ni Dexter na nagtanong. Iyon lang ba ang paraan? Siyempre, kung may alam akong ibang paraan. Nilapitan na ba kita? Isang maikling katahimikan ang nangyari bago siya humiling ng ipatawag ang Soul Wolf at Killer Wolf para sa akin. Nasa critical na sandali ako ngayon in terms of divine weapon forging. Kaya hindi ako makapunta at maghanap ng pagkain. Sa tingin ko, kakayanin ito ng Soul Wolf at Killer Wolf. Sige, hindi nagtagal. Ipinatawag ng Phoenix ang Soul Wolf, Killer Wolf, at ilang iba pa. Ang kanilang kalagayan sa kalinisan ay hindi mas mahusay kaysa kay Dexter dahil ang kanilang mga damit ay punit-punit at mabaho. Ang pagpino ng espiritual na bakal ay mas nakakapagod kaysa sa pagkolekta ng mga Spirit Stone. Bago dumating ang grupo, nagkaroon sila ng diskusyon sa kanilang mga sarili at nagpasya na magreklamo tungkol sa kanilang kalagayan sa trabaho kay Dexter. Gayunpaman, nang makita nilang mas masahol pa siya kaysa sa kanila, itinikom nila ang kanilang mga bibig. Kung tutuusin, kung naghihirap din ang kanilang amo, tiyak na wala silang karapatang magreklamo tungkol sa kanilang mga paghihirap. Anong problema, Dexter? Tanong ni Soul Wolf, hanggat hindi ito nagsasangkot ng pagdadalisay ng higit pang espiritual na bakal. Handa akong gawin ang anuman. Nauubusan na tayo ng pagkain. Maaari ka bang maghanap ng marami pa? Sagot ni Dexter, wala ng pagkain. Nang marinig iyon, nakaranas sila ng banayad na pananakit ng ulo. Pagkatapos ng lahat, ang tanging bagay na mahirap hanapin sa TS Island ay pagkain. Habang iniisip ng grupo kung paano makakamit ang layuning iyon, biglang iminungkahi ng Killer Wolf. Sa palagay ko mayroon akong paraan upang gawin ito. Dexter, agad nilang inilipat ang tingin sa kanya. Saan ka maghahanap ng pagkain? Killer Wolf. Sa primeval forest na matatagpuan sa gitnang distrito ng TS Island. Maraming hayop ang gumagala sa kakahuyan na iyon. Kaya't maaari na lang nating manghuli at gawing pagkain. Tumango si Alfred bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Noong nakaraan, noong nagsasanay kami sa kagubatan na iyon. Madalas kaming nagpipiste kaya't sawa na kami rito. Dagdag pa ni Tyler. Maraming nakakain na halaman sa kagubatan. Masyadong. Hindi pagmamalabas na tawagin itong natural na kamalig. Nang marinig iyon, nagsimulang maglaway ang Soul Wolf, Ares, at Nameless, karne. The Asterisk Man. Sobrang tagal na nung wala akong karne. Tama iyan. Nabawasan ako ng ilang kilo dahil sa kakulangan ng karne. Halika, manghuli tayo. Kahit na makahanap tayo ng pagkain sa ibang lugar. Kailangan pa rin nating pumasok sa kagubatan at manghuli ng karne. Bigyan mo kami ng utos. Dexter, hindi na ako makapaghintay na manghuli sa primeval forest. Kaya naman tumango si Dexter. Napakagaling. Pumunta at pumatay ng ilang mga hayop para sa amin sa kakahuyan. Tandaan, kaligtasan muna. Tumawa si Soul Wolf. Huwag kang mag-alala. Sasabihin namin iyan sa mga halimaw na nakatira sa kakahuyan. Hindi sigurado si Phoenix kung matatawa ba siya o maiiyak. Nakakabaliw ang grupong ito ng mga tao. Kahit na sinabi sa kanila ni Dexter na dapat nilang pangalagaan ang kanilang kaligtasan.
Tinabi lang ni Soul Wolf na ibibigay niya ang paalala na iyon sa mga hayop. At muli, tila ay napakalakas, kaya marahil ay tama si Soul Wolf. Nang matanggap ang kanilang order mula kay Dexter, ang grupo ay umalis sa Primeval Forest nang walang pagkaantala. Noon umabot sa kumukulo ang tubig ng Phoenix. Ilang sandali pa, pinaghalo niya ang mainit at malamig na tubig. Halika dito, Dexter. Tutulungan kitang maghugas ng ulo. Hindi na kailangan. Tinanggihan ni Dexter. Hindi siya sanay na may naghuhugas ng ulo maliban kay Lacey. Ang kanyang pagtanggi ay nagpapahina sa kanyang kalooban. Pouting. She explained. Sa tingin mo ba gusto kong hugasan ang ulo mo? Dexter. Kung gagawin mo, sobra mong iniisip ito. Nag-aalala lang ako para sa iyo dahil ang iyong mga sugat ay magiging inflamed kapag sila ay nadikit sa tubig. Na makakaapekto sa iyong pagpapanday ng mga banal na sandata. Kung hindi ka nag-aalala tungkol sa pagbagal ng iyong pag-unlad. Huwag mag-atubiling maghugas ng iyong ulo sa iyong sarili. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Naisip ni Dexter na siya ay gumawa ng isang magandang punto. Kabanata 2695. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian, pinili pa rin ni Dexter na mag-isa na maghugas ng kanyang ulo. Hindi pa rin siya sanay sa pisikal na pakikisalamuha sa mga babae maliban kay Lacey. Kaya naman, yumuko siya at naghanda para maghugas ng ulo. Nang ang kanyang kamay ay malapit ng mahawakan ang tubig, si Phoenix ay tumakbo patungo sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay, at pinigilan siya. Hanga ako sa katigasan ng ulo mo. Kaya mas gugustuhin mong saktan ang sarili mo kaysa hayaan mo akong hugasan ang iyong ulo. Hindi ko alam kung bakit napakahinhin mong kumilos gayong ayos lang naman ako dito. Maaari ka bang mag-ayos ng kaunti? Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pangungusap, pilit niyang hinugasan ang ulo ni Dexter para sa kanya. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi. Fine. Whatever. Ituturing ko na lang siyang barbero. Pagkatapos niya, babayaran ko siya para sa serbisyo niya. Hindi nagtagal at narating ni Soul Wolf at ng iba pa ang Primeval Forest na nakaupo sa gitna ng Thias Island. Wala pang kalahating oras bago nila tinawid ang buong isla dahil ultimate class warrior sila. Pagdating pa lang nila sa kagubatan, nakita ni Soul Wolf ang isang itim na baboy ramo. Masayang binibigkas niya ang mga pangalan ng iba't ibang ulam ng baboy bago siya sumigaw. Mukhang masarap ang kain natin ngayong gabi. Mga bata, akmang hahabulin na niya ang baboy ramo. Tinigilan siya ng killer wolf. Huwag mong patayin ito, Soul Wolf. Hindi nasiyahan. Nagtanong si Soul Wolf. Bakit? Huwag mong sabihin kamag-anak mo siya. O bigla kang nakaramdam ng awa. F*** ka, pare. Tumahol si Killer Wolf. Kamag-anak ka niya. Kamag-anak niya ang buong pamilya mo. Tama. Kamag-anak ko siya. At papatayin ko pa siya. Anong gagawin mo dyan? Iyon ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang Killer Wolf. Kaya't payag si Wolf na tawagin ang isang baboy ramo na kanyang kamag-anak para lang makagat ng karne nito. Hindi ka panipaniwala. Then, he uttered, makinig ka na lang sa akin. Ha? Hindi mo dapat manghuli ng mga bata sa lugar na ito. Kung gagawin mo, may kahihinatnan. Bahagyang natigilan ang Soul Wolf. Nameless. At Ares. Teka, ano ang sinabi mo? Ano ang ibig mong sabihin sa huwag manghuli ng mga bata? Tinasabi mo ba sa amin na ang baboy na may taas na 1 metro ay borlet? Nagkibit balikat. Sumagot si Killer Wolf. Oo, borlet lang ang bagay na iyon. Nataranta ang grupo. Kung ang borlet na iyon ay mas malaki kaysa sa isang adult na baboy sa labas ng mundo. Gaano kalaki ang adult na baboy dito? Nagtataka si Soul Wolf. Ang mga baboy na may sapat na gulang dito ay halos kasing laki ng isang ordinaryong kamelyo. Sagot ng Killer Wolf. Sa pag-click sa kanyang dila, ang Soul Wolf ay binibigkas ng may pananabik. Isang bulugan na kasing laki ng kamelyo. Haha. Parang may handaan ngayon Ang bawat halaman at hayop sa lugar na ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa kanilang mga normal na katapat na pamilyar sa amin.
Kaya't mangyaring bigyang pansin kapag kinikilala kung ang isang hayop ay nasa hustong gulang o hindi. Kung hindi mo sinasadyang atakihin ang isang bata, magkakaroon tayo ng malaking epekto. Anong uri ng mga epekto? Hindi kami masyadong sigurado tungkol sa mga detalye. Ngunit alam namin na kung sasalakayin mo ang isang bata, ang parehong dami ng puwersa ay makikita sa iyo. Ingat lang sa mga kilos mo. Tapalagay ko mayroong isang hindi nakikitang kapangyarihan na nagpoprotekta sa mga kabataan sa kagubatan na ito mula sa pinsala. Nagpalitan ng tingin ang mga miyembro ng grupo sa isa't isa. Isang invisible force. Anong klase? May kaugnayan ba ito kay T.S.? T.R.S. ay mas may kaalaman. Kaya siya ay nag-isip. Sa tingin ko ang hindi nakikitang puwersa ay maaaring mga panuntunan. Lalong nagkagulo ang grupo. Anong rules? Lahat ng bagay na umiiral ay may sariling mga patakaran. Tulad ng mga halaman, pagpaparami ng hayop, at ang hindi maiiwasang pagkamatay ng lahat ng buhay. Halimbawa, kung walang tubig, ang anumang buhay na nilalang ay mamamatay. Iyan ang isa sa mga pangunahing patakaran sa ating mundo. May isa pang alituntunin ang mundo dito kumpara sa atin. Na ang mga umaatake sa mga anak ng hayop at halaman ay mapaparusahan. Ang lahat dito ay dapat sumunod sa panuntunang iyon. Saan man sila nanggaling. Kabanata 2676. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gayunpaman, kung hindi natin hahabulin ang baboy ramo sa lalong madaling panahon, ito ay mawawala sa ating paningin. At tayo ay magugutom ngayong gabi. Nagtaas ng kilay si Soul Wolf bago tumalon at hinabol ang Borlet. Nagmamadaling nagbabala si Killer Wolf. Tinabi ko lang sa iyo na may mga epekto kung sasaktan mo ang kabataan dito. Soul Wolf, tinusubukan mo bang magpakamatay? Thirst, thirst, thirst. Wala kang karanasan sa pangangaso. Sa ngayon, ang Borlet ay natatakot. Ibig sabihin ay tumatakbo ito patungo sa kanyang tahanan. Susundan ko ito pabalik sa lungga nito at papatayin ang mga magulang nito. Ito ang magiging treat ko ngayong gabi. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, nawala siya sa paningin ng lahat. Nagpatuloy ang grupo sa unahan. Bush! Maya-maya, bigla silang nakarinig ng bugzo ng hangin at nakaranas ng matinding panganib. Sa isang iglap, natense sila at reflexively umatras. Isang bitik-bitik na tigre na kasing laki ng isang maliit na bahay ang muntik nang sumugod sa kanila nang makarating ito sa kanilang harapan sa isang iglap. Kinailangan nilang ikiling ang kanilang mga ulo pabalik kung gusto nilang tingnan ang mukha nito. Ang nakamamatay na hangarin sa mga mata nito ay nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Holy shitty! Napabuntong hininga si Nameless. Napakalaki nito. Ito ba ang hari ng mga tigre? Isa lang itong regular size na adult na tigre dito. Nameless. Paglilinaw ng Killer Wolf. Nakita ko. Well, medyo matagal na rin simula nung uminom ako ng tiger bone liquor at tiger meat. Ngayong gabi, ililibre ko ang lahat sa isang maluwalhating piging. Akin ang tigre na ito kaya huwag kang makialam. Para bang naiintindihan ng tigre ang pananalita ng tao dahil pagkatapos banggitin ni Nameless na ginawang pagkain at alak ang katawan nito. Umungal ito sa galit at sinuntok siya. Tumalon sa hangin ang walang pangalan. Umiwas sa pag-atake, at mabilis na naakit ang nilalang. Nag-aalala siya na ang iba ay nakawin ang kanyang biktima mula sa kanya. Pinipigilan ang kanyang uhaw sa dugo. Hinimok ni Ares, gusto ko ng karne ng baka. Killer Wolf, mayroon bang malapit na tirahan ng bison? Kung meron, dalhin mo ako doon sa pinakamabilis mong makakaya. Sumagot si Killer Wolf, narito ang lahat ng naiisip mo. Naniniwala akong may grupo ng bison sa malapit. Sundan mo ako. Samantala, nitiig ang sinundan ni Soul Wolf ang Borlet. Matapos umikot sa kagubatan, tuluyan itong nakarating sa isang burol. Sa paglapit sa Dallas Disc, ang Borlet ay biglang nadagdagan ang lakas ng tunog ng mga hiyaw nito sa isang dumadagendong na antas. Tuwang-tuwa si Soul Wolf nang marinig iyon dahil ang ibig sabihin nito ay napakalapit na ng Borlet sa bahay nito at talagang humihingi ng tulong. Sa wakas, nahanap ko na ang lungga. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling iyon,
May nagpakita sa harap ng Borlet. Ang presensya ng taong iyon ay natakot sa Borlet at naging dahilan upang tumakas ito palayo sa bahay nito. Hindi. Galit na galit si Soul Wolf. Ihahatid na lang ako nito sa bahay nito. Hindi ako makapaniwalang may some-ire sa plano ko sa huling segundo. Papatayin ko yung F***hacker na yan. Sa kanyang pagtataka, ang tao ay nagpakumbaba na nagpatira pa sa kanyang harapan. Pakiusap. Patawarin mo ako. Sir. Pakiusap. Iligtas mo ako. Alam kong mali ang ginawa ko. Ako ay humihingi ng paumanhin. Maawa ka sa akin. Magaling na Ginoo. Ang galit ni Soul Wolf ay lubos na napawi nang marinig niya ang taong tumawag sa kanya ng, "Good sir." In response, he sneered, At least ang bait mo para humingi ng tawad. Gayunpaman, duda ako na isa kang mabuting tao kung nagpapakita ka sa lugar na ito." Nagpatuloy siya sa pagpapakawala ng bola ng enerhiya para matrap ang tao. Pagkatapos ay nakipag-usap siya ng telepathically kay Killer Wolf. "Halika rito, Killer Wolf. May regalo ako sa'yo." Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang paghabol sa Borlet. Ang biglang nagpakita ay walang iba kundi si Northern King. Hindi pa rin niya mahanap ang tatlong Camp Master level warriors matapos maglibot sa kagubatan sa loob ng 3 araw. Nang malapit na siyang sumuko, pagod na siya at nauuhaw. Iyon ay nang bigla siyang nakadetect ng isang malakas na aura. Siya ay nasa sabik dahil akala niya ang aura ay kabilang sa kanyang mga target. Dahil tanging ang Camp Master level warriors lang ang maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na aura. Kabanata 2697. Nang dumating ang Northern King sa lugar kung saan nakita niya ang malakas na aura. Kahalip na ang tatlong Camp Master level warriors na hinahanap niya. Nakatagpo siya ng hindi pamilyar na mandirigma na humahabol sa isang Borlet. Sa sandaling iyon, nabigla siya. Ang lalaking ito, siguradong isa na siyang Camp Master level warrior. Bakit ang dami nila dito? Ang mga mandirigma ba na kasing kalibre ng mga hayop dito? Hindi ka panipaniwala. Sa kabila ng kanyang mga pakikibaka, ang enerhiya ni Soul Wolf ay napakalakas para masira niya. Pakiramdam niya ay dinudurog siya ng bundok. Hindi niya maigalaw ang kahit isang bahagi ng kanyang katawan. Sa huli, sumuko na siya. Hindi nagtagal. May dumating na 3 figure. Nang makita sila ng Northern King, malugod niyang binati. "Sa wakas ay natagpuan ko na kayo. Mga guro, ipahintulutan mo akong magpatira pa sa harap mo." Hindi niya sigurado kung paano ipahahayag ang labis na kagalakan. Kaya gusto niyang gawin iyon. Gayunpaman, nakulong pa rin siya sa enerhiya ni Soul Wolf. Kaya hindi siya kumikilos. Awkwardly, humingi siya ng paumanhin. "Patawarin mo ako sa hindi ko nagawang pagpapatira pa sa harap mo. Mga master, ako ay nasilo dito at hindi makagalaw." Samantala, hindi mapakali si Killer Wolf at ang dalawa pang atensyon sa kanya. Mula sa kanilang pananaw, ang Northern King ay hindi naiiba sa isang halaman. Nagkatitigan ang tatlo. Gumamit ng enerhiya ang Soul Wolf dito para makipag-usap sa amin ng telepatiko kanina. Tama ba? Oo. Ito ang lugar. Nararamdaman ko ang mga bakas ng kanyang enerhiya dito. Sabi niya may regalo siya para sa atin. So saan? Walang paraan na ang lalaking iyon ay sapat na mabait upang mag-iwan sa amin ng isang regalo. Nagsisimula na akong magtaka kung nagsisinungaling ba siya o hindi. God asterisk meet, itong nakakainis na lalaki ba na binanggit ng kasalukuyang Soul Wolf. Noon ay bumaling ang tatlo sa Northern King. Isang alon ng paghihirap ang dumaan sa Northern King. Akala niya ay nag-iwan siya ng magandang impresyon sa mga ito nang dilaan niya ang kanilang mga boto noong nakaraan. Kalahati. Sa kanyang lubos na pagkabigo. Siya ay hindi gaanong mahalaga sa kanila na sa simula ay hindi na lamang siya pinansin. Nagtanong si Killer Wolf, "Hoy, ikaw ba ang kasalukuyang Soul Wolf na sinabi niya na iniwan niya para sa atin?" Nagmamadaling sumagot si Northern King. "Soul Wolf, ang ibig mo bang sabihin ay ang Camp Master level warrior kanina?" "I think may sinabi siya ng ganyan." Bilang tugon, nagmura si Killer Wolf. Lalong nagiging katawa-tawa ang B***** na iyon.
Hindi ako makapaniwala na niregaluhan niya tayo nitong maliit na kalokohan. Sa kabila ng tinatawag na cheated. Walang lakas ng loob si Northern King na ipagtanggol ang sarili. Sa halip, kumilos siya na parang isang prinsesa na naagrabyado. Hindi ko alam kung paano mo naasar si Soul Wolf. Pero kung dito kanya ikinulong, malamang nakitilin niya ang buhay mo. Takot na takot, nakiusap si Northern King. Pakiusap, iligtas mo ako, mga guro. Handa akong gawin lahat ng gusto mo. Gusto mo ba talagang mabuhay? Northern King. Masiglang tumango si Northern King. Siyempre, hanggat handa kang iligtas ako, handa akong tuparin ang anumang kahilingan ninyong tatlo. Bilang tugon, nagsalita si Tyler. Maliligtas ka namin. Kahit na, matagal na kaming hindi kumakain. Kaya medyo nakaramdam kami ng gutom. Natuwa ang Northern King nang marinig iyon. Akala ko magdedemand siya ng hindi makatwiran. Kainan lang pala ang gusto niya. Tanging isang tulala ang tatanggi sa kalakalang ito. Mabilis siyang pumayag. Sure. Ililibre ko kayong lahat sa isang magarbong pagkain. Kung ano ang gusto mo. Makukuha ko sila para sa iyo. Ngumisi si Alfred. Natutuwa akong marinig iyan. Gayunpaman, hindi namin gusto ang isang magarbong pagkain o anumang bagay na tulad nito. Gusto lang namin ng 30,000 kilo ng rasyon. Halos lumuwa ang mga mata ni Northern King sa kanyang bungo nang marinig iyon. Ano, mali ba ang narinig ko? Kabanata 2678. Ang 30,000 kilo ng rasyon ay sapat na upang pakainin ang higit sa 1,000 tao sa loob ng halos 3 buwan. Bakit kailangan nila ng ganoong kalaking pagkain? Kahit nagugulin nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa pagkain lamang. Duda ako na sila mismo ang makakatapos ng lahat ng mga rasyon na iyon. Nang huminga ng malalim, nagtanong si Northern King sa nanginginig na boses. Tama ba ang narinig ko? Mga guro, kay gusto mo ng 30,000 kilo ng rasyon. Tumango si Killer Wolf. Anong problema? Sa tingin mo ba napakahirap? Kung gagawin mo, pagkatapos ay kalimutan ang tungkol dito. Sa palagay ko ay hindi rin katumbas ng 30,000 kilo ng rasyon ang iyong buhay. Nang makumplito niya ang kanyang pangungusap, tumalikod siya kasama ang dalawa pa. Naghahanda na umalis, naalarma, nakiusap si Northern King. Huwag mo akong iwan dito. Mga guro, bibigyan kita ng 30,000 kilo ng rasyon. Iligtas mo ako, please. Umunat ang noo ng tatlo. Nang ipahayag nila ang kanilang kahilingan kanina. Inaasahan nilang makikipag-ayos ang Northern King. Sa kanilang pagtataka, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan sa kanilang kahilingan. Na ikinalulungkot nilang hindi na humiling pa. Kaya, nagpasya silang sumalungat sa kanilang salita. Bamantong hininga. Tinabi ng Killer Wolf. Napakasakit na iligtas ka. Hindi ko kayang mag-isa. Paano kung magkatrabaho tayo? Tyler. Habang nagsasalita siya, sumulyap siya kay Tyler. Naunawaan ni Tyler ang kanyang intensyon at nakipaglaro. Fine. Magtulungan tayo. Gayunpaman, kukuha ako ng 20,000 kilo ng rasyon mula sa 30,000. Na may hindi nasisiyahang tono. Sumagot si Killer Wolf. Bakit ka nakakuha ng 20,000? Karapat-dapat akong makakuha ng higit pa dahil naglalagay ako ng mas maraming trabaho. Ngayon ginugulo mo ako. Dapat nating iligtas ang maliit na kalokohan na ito. Bakit mo sinasabi na mas marami kang ginagawa? Kinukuha ko ang 20,000 kilo. Gusto mo man o hindi. Ikaw na bahala kung gusto mo siyang iligtas. Hindi ako tanga. Alam mo, hindi mo ako paglalaroan ng ganyan. Mas gugustuhin ko pang iwan siya dito kaysa hayaan kang makakuha ng higit sa akin. Kung ganoon ay kalimutan na lang natin ito. Masakit sa buto na iligtas siya. Gayunpaman, ang Northern King ay nasa bingit ng isang pagbagsak ng pag-iisip sa pakikinig sa kanilang pagkilos. Ginagago ba talaga akong tatlo? Kahit isang tulala ay makikita kayong dalawa na nagtatangkang itaas ang presyo para sa aking pagliligtas. Hindi rin ito magandang pag-arte. Gayunpaman, anong pagpipilian ang mayroon ako kundi ang magpasakop sa kanilang kahilingan? Kaya naman, mapait siyang nag-alok.
Please stop arguing with each other. Handa akong magbigay ng 40,000 kilo ng rasyon. Sa ganitong paraan, pareho kayong makakakuha ng 20,000 bawat isa. Ayos lang ba iyon? Tina Tyler at Killer Wolf ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Deal. Kung gayon, mangyaring iligtas ako, bago matapos ang pangungusap ni Northern King. Sabay-sabay na ikinaway ng dalawa ang kanilang mga kamay sa kanya. Ang enerhiyang nakakulong sa kanya ay agad na nawala. Habang nabawi niya ang kanyang kalayaan, nakaramdam siya ng labis na kakilakilabot. At sabi niyong dalawa, ang sakit tanggalin ang enerhiyang nakagapos sa akin. Kayong dalawa ay literal na nagwagayway ng iyong mga kamay. Ito ay mas madali kaysa sa umihi dahil kailangan mo munang hilahin pababa ang zipper. Ngayon iniisip ko kung nakikipagtulungan ba sila sa Soul Wolf na iyon para i-scam ako. Nagbanta si Killer Wolf. Ngayon, ihatid sa amin ang 40,000 kilo ng rasyon. Kapag nalaman kong mas mababa ng 1 gramo ang natanggap namin kaysa sa ipinangako mo, babayaran mo ang buhay mo. Siyempre, tumanggo si Northern King. May isa pa lang akong gustong banggitin. Isang maliit na pabor. Kung gugustuhin mo, mabilis na nagtanong si Alfred. Ano ang kailangan mo? Nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa dahil ang Killer Wolf at Tyler ay nakakuha ng tig 20,000 kilo ng rasyon. Ngunit wala siyang nakuha. Kaya naman, natuwa siya nang magbanggit ng pabor si Northern King dahil nangangahulugan iyon ng karagdagang pagkakataon para makakuha siya ng ilang rasyon. Nagmamadali, ipinaliwanag ni Northern King. Nakita mo, kamakailan lamang ay nagbanta ang isang malakas na kaaway sa pagkakaroon ng Northern Faction. I'm too powerless to stop him alone. So I'm hoping the three of you can help me out. Humisi ng masama si Killer Wolf. So gusto mo kami ang maging hitman mo. Iyon ba? Kabanata 2699. Natakot si Northern King sa ngisi ni Killer Wolf at agad na umiling. Nagkakamali ka, Master Killer Wolf. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kayong tatlo ay wala nang kailangan pang gawin. Naniniwala akong kailangan lang na tumayo kayong tatlo para takutin ang kalaban gamit ang inyong makapangyarihang aura. Siyempre, kung ipipilit ng kalaban na umatake, kakailanganin ko kayong lahat para ipagtanggol ako. Huwag mag-alala, siya ay kasing mahina ng langgam sa harap ng iyong lakas. I bet kailangan mo lang iwagayway ang braso mo para maalis ang kalaban. Bilang tugon, nagsalita si Alfred. Maaari naming takutin at atakihin pa ang iyong kalaban. Hindi ito problema. Nakahinga ng maluwag si Northern King. Gayunpaman, ang ating oras ay mahalaga at napakahalaga. Kung sinasayang mo ang oras namin, ibig sabihin sinasayang mo ang pera namin. Ang tatlo sa kanila ay karaniwang walang awa ng mga bandido. Nanatiling tahimik saglit ang Northern King bago nagsalita. Pangalanan ang iyong presyo. Hiniling ni Alfred. 20,000 kilo ng rasyon para sa bawat isa sa atin. Umaibat ang gilid ng labi ni Northern King. Ang walang pusong B***starred. 20,000 kilo ng rasyon para sa bawat isa sa kanila ay nangangahulugan na kailangan kong ibigay ang 60,000 kilo sa kabuuan. Bilang karagdagan sa 40,000 na ipinangako ko kanina. Kakailanganin kong maghatid ng 100,000 kilo ng rasyon sa kanila. Sa palagay ko ay wala akong ganoon karaming rasyon na nakaimbak sa aking buong base. Hindi nasisiyahan si Alfred na masaksihan ang pagniwi sa mukha ni Northern King. Anong problema? Sasabihin mo ba sa akin na hindi mo kayang bayaran ang presyo? Kung ganoon, aalis na kami. Huwag mong sayangin ang oras natin. Teka, please wag kang umalis. Bulalas ni Northern King. Silang tatlo na lang ang pag-asa ko. Kung tumanggi silang tulungan ako, ang taksil na Centurion na iyon ay magsasanib sa aking teritoryo. Kapag nangyari iyon, walang saysay ang pagkakaroon ng ganoong karaming rasyon. Mga master, wala talaga akong rasyon. Paano ito? Iimbitahan ko lang ang isa sa inyo na tumulong sa akin kapalit ng 20,000 kilo ng rasyon. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagmumuni-muni, sumagot si Alfred. Hindi sapat iyon.
Kung humihingi ka lang ng tulong sa akin, ibig sabihin kailangan kong gawin ang gawain ng 3 tao ng mag-isa. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakipag-ayos ang Northern King. 30,000 kilo ng rasyon. Iyan ang aking limitasyon. Sana ay handa kang tanggapin ang alok na ito. Tinadya ni Alfred na tumingin ng problemado bago tumango bilang pagsang-ayon. Sige, tatanggapin ko. Walang pagkaantala. Tinanggal ni Northern King ang isang spirit stone sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Alfred. Kulay abo ang ordinary spirit stones. Ngunit ang isang iyon ay puti at kalahating transparent. Ipinaliwanag ng Northern King. Ito ay isang telepatikong spirit stone na espesyal na ginawa ng aking legion. Kapag kailangan kita, tisirain ko ang aking telepatikong bato ng espiritu, na magiging sanhi ng pag-vibrate sa iyo. Kapag naramdaman mo ang vibration, ibig sabihin humihingi ako ng tulong sa iyo. Maaari mong gamitin ang bato upang mahanap ang aking posisyon. Walang problema, sabi ni Alfred. Nang matapos ang kalakalan, umalis si Northern King ng may kasiyahan. Tasandaling umalis siya. Dali-daling nilinggan ni Alfred ang Killer Wolf at nagtanong. Sabihin, sino sa palagay mo ang kaaway ng maliit na sheathid na ito? Bakit kailangan niya ng tulong ng isang ultimate class warrior? Sumagot si Killer Wolf. Hindi mo ba talaga alam? O naglalaro ka ba? Pag-isipan mong mabuti. Sino ang malamang na maging kaaway niya kapag marami siyang legion? Teka, pinag-uusapan ba niya ang Centuria na pinamumunuan ng Great Marshal? Nagkomento si Tyler. Sino pa sa Thias Island ang may sapat na kapangyarihan para banta sila bukod sa atin? Hindi sigurado si Alfred kung matatawa ba siya o maiiyak. Ano ang gagawin ko? Hindi ako yung tipo ng tao na sasalungat sa sinabi ko. Ngayong tinanggap ko na ang rasyon ng Northern King. Kailangan ko siyang tulungan. Kung hindi, masisira ko ang reputasyon ko. Kabanata 2700. Sabi ni Tyler. Siyempre kailangan naming lumaban. Hindi lamang ikaw ang gagawa ng iyong hakbang. Ngunit gagawin ko rin ito. Ang pagkakaiba lang ay kinakatawan ko ang Great Marshal. Tinampal ni Alfred ang sarili sa ulo at sumagot. Naiintindihan ko na. Tyler, may balak ka bang makipag-spar sa akin? Matagal ko nang wish yun. At ngayon, isang napakagandang pagkakataon ang nagpakita mismo. Haha, deal na. Pagdating ng panahon, lahat tayo ay lalabas sa isang mapagpasyang labanan. Ang aking mga damdamin ay eksakto. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Northern King na isang sparring match sa pagitan ng dalawang matandang kaibigan ang tanging nakuha niya kapalit ng 30,000 kilo ng rasyon. Pagkaraan ng 3 araw, ang Soul Wolf at ang iba pa ay umani ng masaganang ani. Nag-iisang lobo ang nakapatay ng 13 baboy ramo sa daan. Habang si Nameless ay nakapatay ng 3 nakakatakot na tigre sa kanyang pangangaso. Para naman kay Ares, inani niya ang pinakamalaking premyo sa lahat sa anyo ng 20 bison. Dahil ang mga bison ay bakas ng mga hayop, hindi ito kinailangan ni Ares ng maraming pagsisikap upang i-rack up ang bilang. Bagamat hindi nangaso sina Alfred, Tyler, at Killer Wolf, nagawa nilang linlangan ang Northern King na bigyan sila ng 70,000 kilo ng rasyon. Na sapat na upang mabuhay ang Centuria ni Dexter sa loob ng 2 buong taon. Sa simula, walang ideya si Soul Wolf at ang iba pa kung ano ang nangyari. Sa halip, nagalit sila sa desisyon ng Killer Wolf at ng kanyang mga kasama na huwag manghuli. Killer Wolf, lalo kang nagiging tuso, sa hindi paglabas para manghuli. Nagpaplano ka bang mag-freeload sa amin? Mas mabuting kalimutan mo na. Hindi ko ibabahagi sa iyo ang aking mga samsam. Tinaway din ni Ares sina Tyler at Alfred. It's understandable if the young Killer Wolf lacks sense. But how can I say the same of the both of you? Kung hindi ka magsisikap, sino ang magpapakain sa iyo? Mas mabuting maging handa ka sa gutom. Kahit na ang aming kasalukuyang paghakot ay napakaliit upang matugunan ang mga inaasahan ng Great Marshal. Sa kabila ng mga akusasyon, bahagyang ngiti lang ang isinagot ng 3. Nang matapos ang iba sa pagtuturo sa kanila, binasag ni Killer Wolf ang kanyang katahimikan. Tapos ka na ba?
Pait na sagot ni Soul Wolf. Bakit? May problema ka ba? Killer Wolf. Oo. Ang isang malaki. Katunayan. Tanungin kita. Tinong nagsabi sa iyo na wala tayong trabaho at walang maipakita? Nagbibiro ka ba? Kung naaalala ko ng tama. Nanatili kayong nandito sa buong panahon. Paano mo masisiguro ang anumang bagay kung hindi ka umalis? Bukod dito, kami ang nanghuli ng biktima. Na walang kinalaman sa iyo. So anong hall ang sinasabi mo? Nagpakawala ng buntong hininga si Killer Wolf. Ang iyong katangahan ay limitado ang iyong imahinasyon. Sa totoo lang, walang halaga ang huli mong hinabol kumpara sa mga samsam na matatanggap natin. Dagdag pa ni Tyler. Killer Wolf, masyado kang magalang. Sa totoo lang, hindi rin may kukumpara ang haul nila sa atin. Sumama si Alfred sa away. Ang kanilang paghatak ay maaaring mapanatili ang mga tropa ng higit sa 1 buwan o 2. Ngunit ang sa amin ay maaaring gawin ito sa loob ng 2 buong taon. Tinabi ng Killer Wolf, dapat na ito ay darating anumang oras ngayon. Siya, biglang pinatahimik ni Alfred ang mga tao. Tahimik kayong lahat, at makinig kayong mabuti. Binigyan nila ng curious na tingin si Alfred bago ipinikit ang kanilang mga tenga para makinig. Maya-maya pa'y narinig na ang tunog ng magulong yabag at langit-ngit na mga kariton na paparating. Agad na natigilan ang Soul Wolf, Ares, at Nameless. May isang malaking grupo ng mga tao na lumalapit. Hindi ito dapat mangyari sa isang lugar na tulad nito. Lahat, mag-ingat kayo. Hindi pa man sila nakapagsalita ay naghanda na ang 3 para sa labanan. Gayunpaman, buong pagmamalaking sinabi ng Killer Wolf. Tingnan mo kung gaano kakabahan. Iyan ang aming mga lalaki at hindi nagbabanta. Nandito lang sila para maghatid ng rasyon. Ano ba ang nangyayari? Isang naguguluhan na tingin ang bumaba sa mukha ni Soul Wolf. Killer Wolf, anong kalokohan ang isinusuka mo? Ano ang ibig mong sabihin sa ating mga lalaki? Kailan ka pa nagkaroon ng napakaraming lalaki sa ilalim ng iyong pamumuno? Makikita mo, makalipas ang ilang sandali, ang gulo ng mga yapok ay nagbabadya ng pagdating ng mahigit 100 lalaki. Lahat sila ay masigasig na humihila ng 100 kariton sa likuran nila.